Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na bang magiging solusyon sa pera problema natin. Siyempre kung bago ka nga lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Araw-araw nga is normal na sa atin ang nangangailangan tayo ng pera. Kaya naman sa panahon ngayon, ang madalas nating nilalapitan, ang madalas nating inuutangan ay ang mga online loan application. At sa dami nga ng mga nagsulputang online loan application sa ngayon, ang hirap makahanap ng legit at totoong makakatulong sa atin sa oras ng kagipitan. Kaya naman, nandito ako palagi para bigyan kayo ng idea, para tulungan kayong makahanap ng legit na online loan application. Kaya kung ikaw ay may balak mag-loan, ay tama ang ginagawa mo na nanonood ka muna ng ganitong klase ng video, ng ganitong klase ng review para at least bago ka magbigay ng iyong personal information, bago ka sumubok or mag-try mag-loan, is magkaroon ka muna ng idea kung ano bang online loan application ang pwede mong mautangan. At karamihan ngayon sa mga online loan application ay ang ganda ng ipinapakita nila sa kanilang ads. Siyempre nga naman, para maka-attract at para mapaniwala tayo na maganda talaga yung kanilang application. Pero siyempre, mas mainam pa rin talaga na binubusisi muna natin at chinecheck muna natin maigi para at least hindi tayo magsisi sa huli. At marami na ngang naloko ang mga online loan application na ito, kaya siguraduhin mong huwag ka nang magaya pa sa kanila. At syempre kung desidido ka na talagang mag-loan at gusto mo na talagang makapanghiram ng pera dahil kailangan mo talaga, siguraduhin mo lang na ilimit sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phonebook ng iyong cellphone para at least kung mag-message yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phonebook mo. At ang online loan application na re-reviewin natin ngayong araw ay walang iba kundi ang Libre Peso. Pero syempre, bago mo i-download ang application na ito, ay siguraduhin mo munang mapanood ang video hanggang dulo para at least kung hindi ito legit ay hindi na masayang oras mo sa pag-a-apply. Dito ay pwede kang mag-loan basta ikaw ay 18 years old and above at isang Filipino citizen. At syempre, isa sa chinecheck natin kung ito ba ay SEC registered. Ito namang OLA na ito ay SEC registered. Pero syempre, lagi ko sinasabi hindi porket SEC registered yan is legit na talaga. At fast approval din daw tong loan application na ito. In just 3 to 5 minutes is malalaman mo na kung approve ka ba o hindi. At syempre, meron tayong nakita dito sa ads nila na nakalagay dito na ang cash loan daw na pwede nating i-loan is mula 5,000 hanggang 10,000 pesos. At pag nag-loan ka daw ng 5,000 pesos, ang iyong repayment amount is 5,050 pesos lang daw. At kapag nag-loan ka naman ng 8,000 pesos, ang iyong repayment amount is 8,100 pesos. At kapag nag-loan ka naman ng 9,000 pesos, ang iyong repayment amount is 9,112 pesos. At kapag nag-loan ka ng 10,000 is ang repayment amount mo lang daw is 10,125 pesos. Gaano kaya katotoo? Etong ipinapakita nila sa ads na ito. At kung totoo ito, is napakaganda ng online loan application na ito. At baka ito na nga ang makakatulong sa atin sa oras ng ating pangangailangan. At kagaya nga na sinasabi ko sa inyo, napakaganda talaga ng pinapakita nila sa ads nila dahil dito sa isa pa nilang ads is pwede ka daw mangutang ng up to 30,000 pesos. At nakalagay dito, pwede mong bayaran ng mula 3 buwan or 3 months up to 5 months. So, wag tayong basta-basta maniwala sa mga ganyang mga pinapakita nila sa ads nila. Mas maigi pa rin talaga na chine-check natin ang maayos bago tayo mag-try. Kaya nga, simulan na natin. At pagkatapos ko ma-download dyan, ay dito na agad tayo sa kanilang homepage. At nakalagay dyan is maximum loan amount is up to 30,000 pesos. At ang kanyang loan term daw is up to 121 days. At ang kanyang interest rate is 0.05%.
So, gaano kaya katotoo to? Totoo nga kaya ito o kagaya lang din siya ng ibang online loan application na sinasabing 0.05% pero napakarami naman palang ibang fees. So, check natin. Ayan, syempre bago tayo makapag-login is ilagay muna natin yung phone number natin para makapag-send agad sila ng verification code at i-apply agad natin yan. At ang una-unang sasagutan na nga natin dito sa application na to ay ang identification. So dito, ito yung mga ID na pwede. Pwede ang driving license, UMID, passport, national ID, pwede din ang TIN at health card. At pagkatapos nga niyan ay dito na agad tayo sa personal information. Siyempre, hindi mawawala dyan ang educational background, kasama din ang marital status kung married ba or single. Kasama din dyan ang number of children and yung iyong complete address. At kasama din pala dyan ang email address. Siguraduhin lang natin na yung bibigay nating email address is yung active at nakaka-receive ng mga messages. At pagkatapos niyan is dito na agad tayo sa work information. So, syempre dito, kailangan mo ibigay ang iyong company name, company address, company phone number. Mag-ingat lang sa pagbibigay ng ating company phone number at baka pati ang ating pinagtatrabauhan ay maapektuhan at tawagan ng mga agent ng OLA. At dito nga pala sa profession is kahit na student ang nilagay mo or unemployed is kailangan mo pa rin sagutan yung working experience, monthly salary at yung paid day. So kahit wala kang trabaho at student ka pa lang is kailangan mo pa rin sagutan yon. Hindi kagaya ng ibang online loan application na kapag ka nilagay mo is student ka or unemployed is hindi mo na kailangan sagutan yung mga binanggit ko. At dumako na nga tayo dito sa emergency contacts. At dito, sa OLA na ito, ang hinihingi lang na emergency contacts ay 3 lang. So, hindi siya kagaya rin ng ibang OLA na 5 ang kailangan. So, syempre, kailangan ilagay dito yung relationship, kung kaano-ano mo yung nilagay mong contact reference at yung kanyang cellphone number. So, dapat, pag naglalagay tayo ng contact reference, alam nila na inilagay mo sila as contact reference para at least hindi na sila magulat kung sakaling tawagan sila ng agent ng OLA. Dahil, di ba, pag hindi tayo nakabayad sa ating due date, ang susunod na tatawagan ng mga agent ng OLA na yan ay yung mga nilagay nating contact reference. At dito na tayo sa last part ng ating application. Ito na yung bank information. So, dito pwede rin ang e-wallet at ang mga pwede dito is GCash, PayMaya, GrabPay, Coins, Shopee at OmniPay. At after nga nating mag-apply, after nating sagutan lahat yan, ay dito na agad tayo sa ating pinakahihintay na part. Ito yung loan details. So magkano ba ang na-approve nating credit limit dito sa OLA na ito? So na-approve tayo ng 2,000 pesos. So hindi na bago yung amount na yan para sa first time user. At ang kanyang loan term daw is up to 121 days. So check natin kung totoo ba yung 121 days at kung buo ba nating makukuha yung 2,000 pesos. And eto na nga po, hindi na naman natin makukuha ng buo yung 2,000 pesos. So magkano na lang makukuha natin? So marireceive na lang natin is 1,200 pesos. Saan mapupunta yung 800 pesos? Dito wala talaga siyang interest, 0. Wala rin siyang other fee, 0 din. Pero ang kanyang service fee is tumataginting na 800 pesos. So, dun sa mga ads na pinapakita nila sa atin, no, 0.05% ang interest, mababa. Actually, 0 nga, walang interest. Pero, saan tayo babawiin? Sa iba't ibang fees na kanilang ibinabawas. At eto pa, so mahati sa 2 pagbabayad. Dito sa nilo nating 2,000 is mahati sa 2. Pero, paano ang pagkakahati? So, syempre, hindi na naman po bago sa atin to. Kagaya na naman ng ibang online loan application. Ang babayaran mo na sa unang pagbabayad is 1,980 pesos. At dun sa kasunod na pagbabayad is 20 pesos na lang. So, sa unang pagbabayad pa lang is, kailangan mo nang bayaran yung halos buo nung amount na niloan mo. Kaya kung nangangailangan ka ng 2,000 pesos ngayong araw is, hindi ito ang loan application na
para sa'yo. At syempre, titingnan din natin kung ano ba ang mga nag-i-experience na ng mga nakapag-try na dito, kung ano bang naging review nila dito sa online loan application na ito. So dito may nabasa tayo na review na nakalagay, si Fast Cash, Tech Cash, o si Tech Cash is na-review na natin nung nakaraang araw. Tsaka si Libre Peso, so ito nga yung online loan application na ito, ay sobrang grabing magharas, tsaka bullying kahit hindi ko pa due date. Pinipilit nila akong magbayad, dinadamay pa pati mga anak. Grabe. Pati mga contacts ko, na text na nila, walang patawad, kesyo, sira daw, system nila, kaya mali daw, due date ko doon. So, tignan nyo naman po, no? Wala pa sa due date, pero nagbe-message na, tumatawag na at nanghaharas na. At dinamay pa nga pati ang mga anak. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, kapag ka maglo-loan kayo, siguraduhin nyo lang na ilimit sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng inyong cellphone para at least hindi ma-message ng mga agent ng OLA yung ibang nasa phone book ng iyong cellphone. So, ayan, nakita nyo naman po yung loan details kanina. So, 1,200 pesos lang po ang makukuha natin, marireceive natin dun sa 2,000 na amount na ilo-loan natin. So, para sa akin, hindi ito recommended. Pero, syempre, ang desisyon ay iiwan ko pa rin sa inyo at kung ano ba talaga, kung kailangan nyo ba talaga ng pera at need na need yung mag-loan, kahit malaki ang makakaltas is nasa inyo na po ang desisyon. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!